unay isa lamang simpleng tindahan sa palengke ang negosyo ni Jun. Mula sa isang maliit na pwesto, unti-unti niyang naipon ang kita hanggang sa nakapagtayo siya ng isang moderno at malaki-laking tindahan sa mall. Kilala na siya ngayon bilang isa sa pinakamalaking supplier ng mga kagamitang pang-eskwela sa lungsod. Ang kanyang tindahan, na may tatak na Premier Supplies, ay madalas puntahan ng mga magulang, estudyante at negosyante mula sa iba't ibang lugar. Subalit, kasama ng tagumpay na ito ang hindi maikakailang pagbabagong ugali ni Jun. Dati siyang tahimik at mahinahon, pero nang siya'y yumaman, unti-unti siyang nagkaroon ng ibang pananaw. Para sa kanya, ang lahat ng kanyang naabot ay dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Lagi niyang sinasabi sa mga taong lumalapit sa kanya, "Walang ibang tumulong sa akin. Kung gusto niyong yumaman, tumayo kayo dyan at kumilos. Walang mangyayari kung aasa lang kayo sa iba." Hindi siya takot ipakita ang kanyang yaman. Sa tuwing dumarating si Jun sa kanyang tindahan, palaging nakaterno't kurbata, may suot na mamahaling relo, at parating dala ang kanyang latest na smartphone. Sa bawat sulok ng kanyang opisina ay makikita ang mga sertipiko at parangal na nakuha niya mula sa iba't ibang organisasyon. Para kay Jun, ang mga ito ang nagpapatunay na siya ay isang self-made man, isang taong kayang magtagumpay ng mag-isa. Alam mo, Jessa, minsan niyang sinabi sa kanyang tagapamahala, ang problema sa maraming tao, gusto nila ng mabilisang resulta. Ayaw nilang magpakahirap. Tignan mo ako, ilang taon akong nagsumikap bago ko nakuha ang ganitong tagumpay. Oo nga po, Sir Jun, sagot naman ng tagapamahala. Pero minsan po, may ibang tao lang talagang walang sapat na oportunidad. Napailing si Jun. Oportunidad? Nasa paligid lang yan. Tamad lang sila kaya hindi nila makita. Ang ganitong ugali ni Jun ang dahilan kung bakit marami sa kanyang mga empleyado ang hindi komportable sa kanya. Bagamat mataas ang sahod at may mga benepisyo, ramdam nila ang laging pagkairitado ni Jun sa kanila. Tuwing may pagkakamali, agad siyang magpapatawag ng pulong at ipapakita ang kanyang pagkadismaya. Sa harap ng lahat, sasabihin niya, "Paano kayo aasenso kung ganito ang trabaho niyo? Dapat masigasig kayo. Hindi na pwedeng petiks-petiks lang." Kahit na sabihing may mga empleyado siyang natatakot sa kanya, hindi rin maitatanggi na marami ang galit sa kanya. Sa likod ng mga nakangiting muka, sa tuwing siya'y dadaan, may mga bulong at hinaing na hindi niya naririnig. Parang hindi rin naman siya nagsimula sa wala, sabi ng isa sa mga tauhan habang nagkakape sa kantina. Kung tutuusin, hindi niya aabutin ito kung wala yung mga magulang niyang nagsuporta sa kanya noon. Pero para kay Jun, ang mga magulang niyang iyon ay bahagi na ng nakaraan. Hindi niya tinatanggi na minsan silang tumulong, pero para sa kanya, hindi na yun mahalaga ngayon. Kung tutuusin, ako rin naman ang nagdala sa sarili ko rito. Kung di ako nagtrabaho ng husto, wala rin akong mapapala. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang na nananatili pa rin sa probinsya ay bihira na niyang tawagan o dalawin. Hindi na rin niya pinapansin ang mga kapatid niyang minsan nang lumapit upang humingi ng tulong. Para sa kanya, sila'y pabigat lamang. Sa tuwing may tumatawag mula sa kanila, iniisip niyang, ano na naman kaya ang kailangan nila? Hindi ba nila kayang tumayo sa sarili nilang paa? Ganito ang takbo ng araw-araw na buhay ni Jun. Tuwing umaga, pumupunta siya sa kanyang opisina para tingnan ang mga ulat ng benta. Bawat department head ay kailangang magbigay sa kanya ng detalye ng mga transaksyon. Kapag mababa ang kita sa isang araw, agad siyang magagalit. Ano ba naman ito? Hindi ba't maliwanag na sinabi ko na palaging ayusin ang mga promosyon? Tignan nyo, ang baba ng sales natin ngayong linggo. Sa kabila ng kanyang ugali, hindi maikakailang magaling magpatakbo ng negosyo si Jun. Ngunit dahil sa kanyang pagiging perfectionist at mataas ang standard, maraming empleyado ang hindi tumatagal sa kanya. Ang ilan, mas pinipiling maghanap ng ibang trabaho
kaysa manatili sa ilalim ng kanyang pamamalakad. Kung ang mga empleyado niya ay galit sa kanya, mas lalo na ang ilang kaibigan niya noon. Dati, marami siyang kakilala sa palengke noong nagsisimula pa lang siya. Pero nang siya'y umasenso, unti-unti niyang nakalimutan ang mga ito. Para kay Jun, walang lugar sa kanyang buhay ang mga taong hindi kayang sumabay sa kanyang bilis at tagumpay. Hindi naman ako naging successful dahil lang sa kanila. Madalas niyang isipin, kung ako'y tumigil dahil sa pakikisama, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Lahat ng ginagawa ni Jun ay nakasentro sa ideya na siya lamang ang may kontrol sa kanyang buhay. Walang sino man ang makapagsasabi kung anong tama o mali sa kanyang pamamalakad. Sa tuwing mayroong nagtatangkang magbigay ng payo, agad niya itong itinataboy. Alam ko ang ginagawa ko. Tingnan mo, maganda ang negosyo ko. Bakit ko kailangang makinig sa iba? Bagamat hindi niya pinapansin ang damdamin ng iba, hindi rin maikakaila na si Jun ay minsang naging ulirang anak. May panahon noon na siya ay tumutulong sa kanyang mga magulang sa kanilang maliit na negosyo sa probinsya. Ang mga gabing magkasama silang naghahanda ng mga paninda, ang mga maagang gising para maghatid ng paninda sa palengke. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit para kay Jun, lahat ng iyon ay mga alaala na lamang. Wala nang halaga ang mga iyon ngayon dahil siya na mismo ang gumawa ng kanyang tagumpay. Sa lahat ng kanyang tagumpay, walang lugar sa puso ni Jun para sa pagpapakumbaba. Wala rin siyang panahon upang magbigay ng suporta sa iba, lalo na sa mga taong sa tingin niya ay hindi nagsusumikap. Para sa kanya, ang buhay ay isang laro kung saan ang masipag lamang ang magwawagi at ang mga tamad ay mananatiling talunan. Pilit na ginugulo ng balita ang isip ni Jun. Sa kabila ng kanyang mahigpit na pamamahala, tila may hindi maipaliwanag na kawalan sa kanilang inventaryo. Ang mga lapis at papel na paboritong bilhin ng mga estudyante ay unti-unting naglalaho mula sa mga istante ng Premier Supplies. Noong unay inisip niyang baka nagkaroon lang ng kalituhan sa pagbibilang o maling paglalagay ng presyo. Subalit, habang lumilipas ang mga linggo, patuloy na nababawasan ang mga ito at walang malinaw na paliwanag kung bakit. Paano nangyari to? Pasigaw niyang tanong sa kanyang tagapamahala. Hindi naman nawawala ang mga high-end na produkto, pero itong simpleng lapis at papel, ang dami nang nawawala. Naiiling si Jessa habang sinusubukang magpaliwanag. Sir, baka may mali lang sa inventaryo. Papatunayan ko naman po. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Malakas ang boses ni Jun. Halos lahat ng empleyado ay napapalingon mula sa kanilang pwesto. Kailangan ko ng resulta. Siguraduhin mong may solusyon na tayo dito. Hindi na pwedeng magpatuloy to. Dahil sa pangyayari, lalong uminit ang ulo ni Jun. Sa kanyang pag-iisip, isang posibilidad ang sumagi sa kanya. Isa sa mga empleyado niya ang maaaring gumagawa ng kalokohan. Malinaw na wala ng iba pang may access sa inventaryo kundi ang kanyang mga tauhan. Hindi na siya magtataka kung isa sa mga ito'y tamad at mapagsamantala. Siguro nga, bulong niya sa sarili habang nagkakape sa kanyang opisina. Kung sino man tong salarin, alam niyang maliit lang ang nawawala para hindi agad mapansin, pero hindi siya makakaligtas sa akin. Bago pa niya paimbestigahan ng mas malalim, nagpatawag siya ng meeting. Naroon ang lahat ng department heads, warehouse staff at mga cashier. Sa umpisa, tahimik silang nakikinig kay Jun. Pero habang tumatagal ang kanyang pananalita, ramdam ang bigat ng kanyang tono. Kaya natin ito, hindi ba? Sambit niya sa umpisa. Pero ang susunod niyang mga salitay, nag-iba ng anyo. Sino mang gumagawa ng kalokohan dito, ipaalam ko lang sa inyong hindi ko palalampasin. Walang ibang maaapektuhan dito kundi kayo. Ang negosyo ko tuloy pa rin. Pero kayo, mawawalan kayo ng trabaho. Isang warning lang, magtapat na habang maaga. Ngunit walang nagsalita. Ang lahat ay tahimik lamang, tila umaasang hindi sila ang mapaghihinalaan.
Habang tumatagal ang misteryo, napansin ni June na dumarami pa ang mga nawawala. Hindi lamang lapis at papel, kundi pati ang ilang sketchpads at eraser ay tila nawawala na rin. Bagamat hindi ito malalaking halaga, nakakabahala pa rin ito para sa isang taong mahigpit sa bawat sentimo. Ang inis at galit niya ay lumalala sa bawat araw na hindi nalulutas. Ang issue, "Jessa, bantayan mo lahat ng kilos nila," utos niya isang umaga. "Ayokong may maulit pang ganito. Kahit konting pag-aalangan, kailangan ipaalam mo sa akin." "Ginagawa ko na po, sir. Lahat naman ng kilos nila nakikita ko," sagot ni Jessa. Subalit kahit siya'y nagtataka na rin. Kahit anong higpit nilang pagbabantay, may nawawala pa rin. Dahil dito, nagdesisyon si June na mas maging aktibo sa paghahanap ng solusyon. Lihim siyang nagpunta sa mga bodega at nagmasid. Nagtanong siya sa mga staff, hindi bilang boss kundi bilang isang nag-aalala sa negosyo. "May napansin ba kayong kakaiba? Mga bagong mukha na pabalik-balik dito sa tindahan?" Tanong niya sa isang kahera. Ang kahera halatang nagulat, mabilis na umiling. "Wala naman po akong napansin, sir. Pareho lang naman ng mga suki natin," sagot nito. Nagpunta siya sa loading bay. Kinausap niya ang mga delivery personnel. "May nakikita ba kayong empleyado na parang hindi mapakali? Baka merong nagtatangkang maglabas ng gamit nang hindi na ire-record." Ngunit kahit saang direksyon siya bumaling, wala siyang nakuhang sagot. Nagsimula siyang mabigo. Para bang lahat ng daan ay patungo sa wala. Lalong tumaas ang tensyon sa loob ng tindahan. Ramdam ng mga empleyado ang bigat ng paningin ni June sa tuwing sila'y dumadaan sa harap niya. At kahit walang ebidensya, lahat ay tila nag-iingat na magkamali ng kilos. Dumating ang araw na naisip ni June na kailangan na niyang bantayan ang tindahan ng personal. Hindi na sapat ang simpleng pagtanong at pagmamasid. Kailangang siya mismo ang makakita sa totoong nangyayari. Ipinagpaliban niya ang ilang meeting at naglaan ng oras sa pagsubaybay. Isang gabi, halos wala ng tao sa mall, ngunit naroon pa rin si June. Nakaupo sa isang sulok ng tindahan. Walang sino man ang may alam na naroon siya. Inilagay niya ang kanyang sarili sa isang posisyon kung saan kitang-kita niya ang pangunahing pasilyo at bahagi ng inventaryo ng mga kagamitang nawawala. Nagpalipas siya ng oras. Nakatingin sa bawat taong pumapasok. Sinusuri ang bawat galaw. Ngunit parang walang kakaiba. Tila normal lang ang mga dumadaan. Mga estudyanteng bumibili ng notebook, mga magulang na bumibili ng project materials para sa kanilang mga anak. Walang kahina-hinala. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si June. Hindi niya maiwasang mapaisip kung ano pa ang dapat niyang gawin upang mahanap ang sagot. Gusto niyang maibalik ang kontrol sa sitwasyon. At higit sa lahat, gusto niyang maipakita na hindi siya kayang paglaruan ng sinuman. Hindi pwedeng ganito na lang, bulong niya sa sarili. Hindi nila kayang itago ito ng habang buhay. Makikita ko rin kung sino ang gumagawa nito. Mataas na ang araw nang napagdesisyonan ni June na muling busisiin ang mga na-record sa CCTV. Sa mga nakalipas na linggo, panay ang tingin niya sa mga footage ngunit tila wala siyang makitang kakaiba. Ngayon, umupo siya sa kanyang opisina. Itinodo ang volume ng monitor at maingat na sinilip ang bawat segundo ng video mula sa gabing may ulat ng pagkawala. Sa umpisay, parang wala pa ring nangyayari. Tulad ng dati, mga empleyado lang niya ang nasa tindahan, nag-aayos ng mga istante, tumutulong sa mga mamimili. Minsan ay may nagdaraan, bibili ng konting supplies, at agad aalis. Pero sa isang saglit, napansin ni June ang isang batang lalaki. Naka-backpack ito at tahimik na pumili ng ilang lapis at papel. Hindi man lang ito nag-abala pang dumaan sa cashier. Dire-diretso lang palabas. Napabalikwas si June. "Ano yon?" tanong niya sa sarili habang inirewind ang footage. Muling bumalik ang imahe ng bata. Maliit lang ito, siguro nasa edad 10 o 2. Tahimik nitong kinuha ang mga lapis, inilagay sa bulsa
at lumabas na parang walang nangyari. Lalong tumindi ang galit ni Jun. Isang bata? Hindi ko akalain na bata pala ang gumagawa nito. Anong klaseng magulang ang hinahayaan ng anak na magnakaw? Mabilis siyang nagdesisyon. Hindi na niya kailangang ipaalam ito sa kanyang mga empleyado. Siya na mismo ang gagawa ng paraan. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagtuturo sa bata para gawin ito. Kinagabihan, maingat niyang binantayan ang kanyang tindahan. Hindi siya umuwi. Sa halip, naghahanap siya ng pwestong malapit sa entrance at pinanood ang bawat pumapasok. Dahil maaga niyang natukoy kung anong oras madalas mangyari ang pagkawala ng supplies, natiyempuhan niya ang bata. Suot pa rin nito ang parehong backpack at tulad ng nasa CCTV, dumiretso ito sa mga estante ng lapis at papel. Pinagmasdan niya kung paano nito pinili ang mga item, maingat na inilagay sa bulsa, at lumabas nang hindi man lang linggunin ang cashier. Hindi nagpahalata si Jun. Hinayaan niyang makalabas ang bata bago siya tumayo at tahimik na sinundan ito. Sa unang liko pa lang ng mall ay parang biglang naglaho ang bata. Halos maubos na ang pasensya ni Jun nang makita niya itong bumalik mula sa isang pasilyo at mabilis na tumawid sa kalsada. Sinundan niya ito sa di kalayuan hanggang makarating sila sa isang bahagi ng lungsod na hindi madalas pinupuntahan. Dinala siya ng bata sa isang lumang gusali, isa sa mga abandonado at halos hindi napansin ng karamihan. Habang nagtatago sa isang poste, nakitang pumasok ang bata sa gusali. Sumunod si Jun, tahimik at alisto. Pagpasok niya sa loob, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang maliit na silid, puno ng mga papel at lapis na mukhang gamit na, mga sketchpad na may iba't ibang guhit, at ilang mga artwork na nakasabit sa dingding. Doon niya napansin ang bata, nakaupo sa sahig, abala sa pagguhit. Hindi makapagsalita si Jun. Tumayo lang siya roon, pinapanood ang bata na tahimik na gumuguhit. Ang mga linya ng lapis sa papel ay maingat. Halos hindi maipagkakamali ang gawa ng isang profesional na artist. Ang mga larawan ng mga taong nakangiti, mga tanawin, at mga simpleng eksena sa araw-araw. Lahat ito'y punong-puno ng damdamin. Napansin niyang ang ibang drawings ay may mga nakasulat na dedikasyon. Para kay nanay, para sa teacher ko, para sa kaibigan ko. Dito lalong namangha si Jun. "Huwag kang mag-alala," sabi niya sa bata. "Hindi kita saktan. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ginagawa to." Nagulat ang bata, ngunit hindi ito tumakbo. Sa halip, tahimik lang itong tumingin kay Jun. Tila iniisip kung dapat ba itong sumagot. "Anong pangalan mo?" tanong ni Jun. "Miko po," sagot ng bata. At doon nagsimula ang mahabang pag-uusap. Ikinuwento ni Miko na wala siyang kakayahang bumili ng sariling gamit sa eskwela. Walang pambili ang kanyang lola na siyang nag-aalaga sa kanya. Pero mahalaga sa kanya ang pagguhit. Sinabi niyang ginagamit niya ang mga guhit para pasayahin ang mga kaklase at kaibigan. Minsan, nagbibigay siya ng simpleng portrait para sa isang kaklase niyang nawalan ng magulang. Minsan naman, gumagawa siya ng greeting card para sa mga guro kapag may okasyon. Sa bawat lapis na nakuha niya, may kapalit na isang munting obra na nagpapangiti sa iba. Tahimik lang na nakikinig si Jun. Habang iniisip niya kung paano siya magre-react, hindi niya maiwasang tingnan ang mga artwork. Para sa kanya, ang bawat guhit ay puno ng buhay. Hindi ito ginawa para sa pera. Hindi ito ginawa para sa pansariling kapakinabangan. Ang lahat ay ginawa para sa kapwa. Isang bagay na noon pa'y hindi naisip ni June na mahalaga. "Alam mo ba?" sabi niya kay Miko, "hindi maganda ang ginagawa mo. Ang pagkuha ng hindi sayo, mali iyon." Tumango si Miko. "Opo, alam ko po iyon. Pero wala po akong ibang paraan. Pasensya na po." Napabuntong hininga si Jun. Hindi niya inakalang magigising siya sa ganitong paraan. Ang inaakala niyang simpleng kaso ng pagnanakaw ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na leksyon. Ang halaga ng pagtulong,
ang halaga ng mga simpleng bagay na kayang makapagpasaya ng iba. Sa unang pagkakataon, napansin niyang may mas mahalaga pa sa yaman at tagumpay. Ang simpleng lapis at papel ay naging instrumento ng kaligayahan para sa maraming tao. At ang batang ito, kahit walang kapera-pera, ay nagawa ang hindi magawa ni Jun, ang maging inspirasyon sa kapwa. Nang umalis si Jun mula sa lumang gusaling iyon, hindi nawala sa isipan niya ang mga larawang nakita niya. Para siyang nabagsakan ng napakalaking bato, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkamangha sa simpleng kasiyahang ibinibigay ng bata. Paano kaya siya nagagawang ngumiti habang nagnanakaw? Bulong niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa kanyang tindahan. At paanong may inspirasyon sa bawat guhit niya? Sa mga susunod na araw, hindi makalimutan ni Jun si Miko. Sinubukan niyang alamin ang tungkol sa bata, kung saan ito nakatira, kung sino ang pamilya nito, at kung bakit ito napilitang kumuha ng mga gamit sa eskwela. Kahit hindi niya ipinaalam sa kanyang mga empleyado, may ilan sa mga security personnel ng mall na kanyang kinausap. Hindi nagtagal, nahanap niya ang kaunting impormasyon tungkol kay Miko. Ang bata pala ay ulila na sa mga magulang at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola na si Aling Carmen. Matanda na si Aling Carmen at halos hindi na makapagtrabaho, kaya't kapos sila sa pera. Walang ibang kamag-anak na tumutulong sa kanila at madalas kulang ang perang pambili ng pagkain, lalo pa ng mga gamit sa paaralan. Isang araw, hindi na nakatiis si Jun at nagpunta siya sa mismong barong-barong na tinitirhan ng maglola. Pagdating niya, nakita niya si Miko sa labas. Naglalaro ng isang papel na eroplanong halatang gawa ng kamay. Tumigil ang bata at nagulat nang makita siya. "Miko, pwede ba tayong mag-usap sandali?" Tanong ni Jun. Halatang kinakabahan si Miko, pero tumango ito. Sa marahang boses, nagsimula si Jun. "Gusto kong malaman ang totoo. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na iyon? Bakit mo kailangang kumuha ng mga gamit mula sa tindahan ko?" Hindi sumagot agad ang bata. Tumungo ito at tila nag-iisip ng tamang salita. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita ito ng marahan. "Wala po kaming pera para makabili ng lapis at papel. Si Lola po kasi matanda na at minsan kulang pa sa pagkain. Pero kailangan ko po yun sa school at saka gusto ko rin pong mag-drawing." Nagulat si Jun sa katapatan ng sagot ni Miko. "Pero bakit mo pa kailangang mag-drawing? Hindi ba't mas mahalaga ang pagkain at iba pang pangangailangan?" Sa pagkakataong iyon, tumingin si Miko kay Jun ng diretso sa mata. "Sir, masaya po kasi akong mag-drawing. Kapag binibigyan ko po ng mga drawing ang mga kaklase ko, natutuwa po sila. Parang ang dami nilang problema sa bahay tapos kahit saglit lang, masaya sila." Natigilan si Jun. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng matindi. Hindi siya sigurado kung anong mararamdaman niya. Awa, pagkamangha, o marahil isang kakaibang respeto para sa bata. Naiisip niya ang kanyang sariling kabataan. Bagamat mahirap din noon ang buhay nila, hindi niya naranasan ang ganitong klaseng kawalan. Lagi siyang may suporta mula sa kanyang mga magulang, mula sa kanyang nanay na laging nagluluto ng simpleng tanghalian, hanggang sa kanyang tatay na nagdadala ng mga lumang libro galing sa isang kaibigan sa trabaho. "Naalala ko si Inay," naibulong niya sa sarili. Paano nga ba niya nagawang talikuran ang kanyang mga magulang sa kabila ng lahat ng kanilang ibinigay? Hindi niya alam kung bakit ngayon lang bumalik ang alaala ng kanyang pamilya. Simula nang magsimula siyang magnegosyo at umasenso, tila iniwasan niya ng kusa ang lahat ng koneksyon sa kanila. Noon, iniisip niya na ang kanyang yaman ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Pero ngayon, parang may pumupukaw sa kanyang puso. Sinasabing mali ang iniisip niyang iyon. "Miko," mahina niyang sambit, "gusto mo bang tumigil sa pagnanakaw at magsimula ng tama?" "Gusto ko po," sagot ni Miko nang walang pag-aatubili.
Pero paano po? Tumingin si Jun sa paligid. Ang barong-barong na iyon ay halatang lumang-luma na at halos hindi na kayang protektahan ang mga nakatira sa loob. Pero sa kabila ng hirap na iyon, naroroon si Miko, isang batang ulila na gumagawa ng paraan upang makapag-aral, magpasaya ng iba at manatiling masigla sa kabila ng lahat ng problema. Isang bagay ang naisip ni Jun sa mga oras na iyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang tulungan ang bata. Ngunit hindi lang si Miko ang sumasagi sa kanyang isipan. Unti-unti, nagbalik ang mga alaala ng kanyang pamilya. Naalala niya ang araw-araw na tinawagan siya ng kanyang ina. Sinasabing miss na siya nito at sana'y magkasama-sama ulit sila. Ngunit hindi niya pinansin ang tawag. Muling sumagi sa isip niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama nang hilingin nitong dumalaw siya sa kanilang bahay. Sinabi ni Jun noon na masyado siyang abala at wala siyang oras. At ngayon, narito siya sa harap ng isang bata na pinilit makibaka sa kahirapan kahit walang magulang. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Paano kaya kung hindi ako tinulungan ng inay at itay noon? Tanong niya sa sarili. Nasa ang posisyon kaya ako ngayon kung hindi nila ako inalagaan, tinulungan at binigyan ng direksyon? Habang nakatingin sa batang si Miko, ramdam ni Jun ang kakaibang damdamin sa kanyang puso. Hindi na lamang ito awa, mayroong paghanga sa determinasyon ng bata at kasabay nito ay ang unti-unting pag-usbong ng pagsisisi. Alam niyang may dapat siyang gawin, hindi lang para kay Miko kundi para rin sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagnanais na magbago, na magbalik loob sa mga taong minsang nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Kinabukasan, maagang pumunta si Jun sa tindahan. Alam niyang kailangang harapin si Miko nang may malinaw na alok. Hindi na siya pwedeng manatili lang na nagmamasid at nagtataka. Kailangan niyang gumawa ng konkretong hakbang. Hindi lang para kay Miko, kundi para sa sarili niya. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may kakaibang kaluwagan na nararamdaman siya sa tuwing naiisip ang batang iyon at ang hindi pangkaraniwang pananaw nito sa buhay. Habang tahimik na nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, may kumatok. Si Miko, dala ang isang maliit na folder na puno ng mga guhit. Dumiretso ito sa mesa ni Jun, halatang kinakabahan. "Sir, nandito na po ako," mahinang sabi ng bata. Ngumiti si Jun. "Miko, may gusto akong sabihin sa'yo. Ayoko nang makitang magnanakaw ka ulit ng gamit dito sa tindahan. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi kita tutulungan." Napakunot ang noo ni Miko. Paano po?" Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Jun bago nagsalita. "Gusto kong magtrabaho ka rito tuwing Sabado. Kapalit ng pagtatrabaho mo, bibigyan kita ng mga kailangan mo sa eskwela. Lapis, papel, kahit pa mga libro at sketchpad. Basta't tumigil ka na sa pagnanakaw." Halatang nagulat ang bata. Matagal itong hindi nakapagsalita, ngunit sa huli, tumango ito. "Opo, sir. Sige po, gagawin ko po." Ngunit may isa pang hiling si Miko. "Sir, pwede po bang wag niyo na pong ipaalam ito sa iba? Ayoko pong malaman nila na dati akong nagnanakaw. Ayokong mapahiya." Hindi inasahan ni Jun ang hiling na iyon. Para sa kanya, ang mahalaga ay maayos na ang lahat. Sumang-ayon siya. "Sige Miko, wala tayong sasabihin sa iba. Sa ating dalawa lang ito." Simula noon, tuwing Sabado, dumadating si Miko sa tindahan. Tinuruan siya ni Jessa ng mga simpleng gawain tulad ng pagsasaayos ng mga estante at pagtulong sa pag-inventory. Mabilis matuto ang bata at kahit minsan ay hindi ito nagreklamo. Tuwing may oras, nagdadala si Jun ng mga bagong lapis at sketchpad para kay Miko. Sinisigurado rin niyang maayos ang mga gamit nito sa eskwela. Kapalit nito, nagsumikap si Miko sa trabaho at naging maayos ang takbo ng kanilang kasunduan. Sa bawat Sabado na magkasama sila, unti-unting natutunan ni Jun ang kwento ng buhay ni Miko. Natutunan niya kung gaano kahirap ang kalagayan nito,
kung paano itong tumatawid ng malalayong kalsada upang pumasok sa paaralan, kung paano ito nagtitiyaga sa isang lumat punit-punit na bag, at kung paano nitong iniingatan ang bawat pahina ng kanyang sketchpad para magamit mulit-muli. Lalo lamang itong nakapagpaalala kay Jun ng kanyang sariling kabataan. Naaalala niya ang mga araw na siya'y naglalakad ng malayo para mag-aral. Bitbit ang mga gamit na mula pa sa kanyang mga magulang. Naalala niya kung paano siya ginabayan ng kanyang ama sa paggawa ng takdang aralin at kung paano siya sinusuportahan ng kanyang ina kahit sa kabila ng kanilang kahirapan. Naalala niya ang pagmamahal na hindi nasusukat sa pera. Alam mo, Miko, minsan niyang nasabi, nung bata rin ako, hindi rin kami mayaman, pero may mga magulang ako na laging andyan para sa akin. Tinutulungan nila ako kahit sa maliit na paraan, kaya hindi ko dapat kalimutan yun. Nag-angat ng tingin si Miko. Kaya po ba kayo naging boss ngayon, sir? Napangiti si Jun, ngunit may halong lungkot. Oo, sa tulong nila. Pero sa tingin ko, nalimutan ko iyon sa paglipas ng panahon. Masyado akong naging abala sa pera at negosyo, hanggang sa naisip ko na kaya ko ang lahat ng mag-isa. Sa bawat linggo ng pakikisalamuha niya kay Miko, parang unti-unting nagbabago ang pananaw ni Jun. Kung dati lahat ng bagay ay sinusukat niya sa halaga ng pera, ngayon ay unti-unti niyang naiisip kung ano nga ba talaga ang tunay na halaga ng tagumpay. Ano nga ba ang saysay ng kanyang yaman kung wala naman siyang malasakit sa iba? Ano ang halaga ng kanyang negosyo kung hindi ito nakakapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan? Naisip niya ang kanyang pamilya. Simula nang naging abala siya sa negosyo, iniwasan niya ang anumang koneksyon sa kanila. Iniisip niyang hindi nila kailangan ng isa't isa. Pero sa mga oras na yon, tila nagbabalik ang mga alaala ng kanilang pagsasama. Naalala niya ang mga gabing pinakikinggan siya ng kanyang ina habang nagkukwento ng mga pangarap niya sa buhay. Naalala niya ang tawanan nilang magkakapatid habang naglalaro sa bakuran. At sa kabila ng lahat ng ito, naisip niyang siya mismo ang lumayo sa kanila. Isang araw, habang nagpapahinga sa tindahan, tiningnan ni Jun ang isang drawing na iniabot ni Miko sa kanya. Ito ay isang simpleng larawan ng isang batang masayang nakangiti. May hawak na lapis at papel. Sa gilid nito ay nakasulat ang "Maraming salamat, sir." Tumitig si Jun sa larawan at biglang naisip, ano nga ba ang halaga ng lahat ng ito kung ako lang ang masaya? Kung walang iba kundi ako ang nagtatamasa ng lahat ng tagumpay? Parang isang liwanag ang tumama sa kanya. Hindi niya kailangang panatilihin ang mataas na pader na itinayo niya sa pagitan niya at ng iba. Hindi niya kailangang maging mapagmataas. Sa halip, maaaring gamitin ang yaman at tagumpay upang makapagbigay ng inspirasyon at tulong sa iba. Sa mga sandaling iyon, nagdesisyon si Jun na unti-unting magbago. Handa na siyang itama ang mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Handa na siyang bumalik sa kanyang pamilya. Handa na siyang buksan muli ang puso niya sa mundo na matagal na niyang sinarahan. Sa mga panahong tahimik na nag-iisip si Jun tungkol sa mga pagbabago sa kanyang buhay, isang balita ang umabot sa kanya. Isang dating kasamahan sa negosyo ang nakaranas ng matinding paghihirap. Si Alex, na dati kasama niyang nagtatayo ng maliliit na tindahan sa palengke, ay nalulugi na raw sa kanyang negosyo. Para kay Jun, ang pangalang Alex ay agad nagpabalik ng maraming alaala. Mga araw ng pagtitinda ng mga gamit pang eskwela, mga gabi ng pagpaplano kung paano palalaguin ang kanilang mga paninda, at mga usapan kung paano nila balak umasenso. Dati, pareho silang may matayog na ambisyon. Ngunit ang kanilang landas ay nagkahiwalay nang si Jun ay nakakuha ng mas malaking puhunan at nagsimulang pumasok sa mall bilang isang supplier. Si Alex, sa kabilang banda, ay nanatili sa tradisyonal na paraan ng pagtitinda sa mga lokal na palengke. Matagal silang hindi nagkita at bagamat may konting inggit si Alex noon sa pag-angat ni Jun, hindi niya ipinakita yon. Kaya't nang marinig ni Jun na ang dati niyang kasamahan ay dumaranas ng matinding pagsubok, hindi niya maiwasang
makaramdam ng awa. Nagpa siya si June na bisitahin si Alex. Hindi ito isang madaling desisyon para sa kanya. Sa kabila ng bagong pananaw na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, nananatili pa rin ang bahagi ng kanyang pagkatao na nag-aatubili. Bakit ko siya kailangang puntahan? Hindi ko naman kasalanan na nalugi siya. Naisip niya, pero alam niya sa kanyang puso na ang galaw na ito ay bahagi ng mas malawak na pagbabagong nais niyang tahakin. Nang makarating si June sa maliit na tindahan ni Alex, halos hindi niya ito makilala. Ang dati nitong maayos at abalang pwesto ay ngayoy tila luma at pinaglipasan ng panahon. Si Alex, na dati laging nakangiti at puno ng kumpiyansa, ay ngayon mukhang pagod at walang sigla. Ngunit sa kabila ng lahat, nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa labi ni Alex. "June, hindi ko akalaing bibisita ka." Mahina ngunit magiliw na bati ni Alex. "Alex, narinig ko ang nangyari sa'yo. Naisip kong dalawin ka," sagot ni June. Umupo siya sa isang bangko malapit sa kaibigan at nag-umpisa silang mag-usap. Ikinuwento ni Alex ang naging takbo ng kanyang negosyo. Sa una, maganda ang lahat. Ngunit nang dumami ang mga bagong kompetisyon at nagmahal ang mga supplies, nahirapan siyang makasabay. May pagkakataon pa raw na napilitang mangutang si Alex para lang mapanatiling bukas ang tindahan. Pero sa huli, hindi rin naging sapat ang kita. "Alam mo, June," anya, "akala ko noon kaya kong lampasan ng lahat. Yabang ko kasi. Sabi ko, kung nakakaya mo, kaya ko rin. Pero hindi ko inakala na ganito ang kahihinatnan." Napatingin si June sa kaibigan. Naalala niya ang kanyang sarili sa mga panahong sobrang taas ng tingin niya sa kanyang sariling kakayahan. Ngunit ngayon, sa harap niya ay ang isang tao na humarap sa kabiguan, tanggap ang kanyang pagkakamali, at hindi natatakot ipakita ang kanyang kahinaan. "Alex?" tanong ni June. "Paano mo nakakaya ito?" "Ang ibig kong sabihin, marami na akong nakitang taong nalugi sa negosyo. Pero ikaw, parang tanggap mo na lang lahat. Hindi ka galit?" Ngumiti si Alex. "Sa simula, galit na galit ako. Sa sarili ko, sa sitwasyon, sa lahat. Pero habang tumatagal, na-realize ko na ang galit walang naitutulong. Oo, wala na akong maraming pera. Pero hindi ibig sabihin na wala na rin akong ibang pwedeng gawin. May mga tao pa rin akong natutulungan, kahit sa maliliit na bagay. At mas natutunan kong magpasalamat sa kung anong natira, kaysa magmukmok sa nawala." Napaisip si June. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ni Alex ang ganito. Dati, para sa kanya, ang tagumpay ay lahat-lahat. Pero narito ang isang tao, kahit sa gitna ng pagkatalo, ay natagpuan ang dahilan para magpatuloy at maging masaya sa maliliit na bagay. "Kahit kailan, June," dagdag pa ni Alex, "hindi masamang umamin na hindi mo kaya mag-isa. Alam kong ikaw, palaging iniisip mo na lahat ng meron ka, sarili mong gawa. Pero baka naman hindi iyon totoo. Baka may mga tao ring tumulong sa'yo dati, pero kinalimutan mo lang, Mang." Tahimik lang si June. Hindi niya magawang sumagot. Alam niyang tama si Alex. Alam niyang sa likod ng lahat ng kanyang tagumpay, may mga tao sa kanyang buhay na umalalay sa kanya. Hindi niya kayang pasinungalingan na ang kanyang mga magulang, mga kapatid, at maging ang ilang kaibigan noon ay tumulong sa kanya sa paraang hindi niya naintindihan dati. Bago siya umalis, tinapik niya si Alex sa balikat. "Salamat, Alex. Hindi ko alam kung paano ko masasabi ito, pero salamat." Ngumiti si Alex at tumango. "Minsan, June, kailangan lang talaga nating bumalik sa simula para makita kung saan tayo nagkamali. Huwag mo sanang kalimutan yun." Habang naglalakad pabalik sa kanyang kotse, naisip ni June ang kanyang pamilya. Ilang beses na siyang tinawagan ng kanyang ina na humihiling na magkita sila, pero lagi niyang tinatanggihan. Ang kanyang mga kapatid na minsang sumubok makipag-ugnayan ay iniwasan niya. Para sa kanya, hindi nila naiintindihan ang mundo ng negosyo at tagumpay. Pero ngayon,
Parang may bumubulong sa kanya na baka naman dapat niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang pamilya. Baka kailangan niyang ayusin ang kanyang relasyon sa kanila. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Sa mga araw na sumunod, hindi maalis sa isipan ni June ang mga sinabi ni Alex. Unti-unti niyang napagtanto na ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o sa laki ng negosyo. Sa halip, ang tunay na tagumpay ay makikita sa kakayahan ng isang tao na manatiling mapagkumbaba, maging bukas sa paghingi ng tulong, at makipag-ugnayan sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Unti-unti niyang binubuo ang lakas ng loob na magsimula ng bagong yugto, ang pagbabalik loob sa kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, hindi na mapakali si June sa mga naiisip niya. Ang daming alaalang bumabalik, mga tawag na hindi sinagot, mga araw na sinadyang hindi puntahan, at mga pagkakataong sinadyang iwasan. Naaalala niya ang kanyang nanay, palaging nag-aabang sa harap ng kanilang bahay. Umaasang babalik siya kahit panandalian lang. Naalala niya ang kapatid niyang si Carla, na minsang humingi ng kaunting tulong para sa negosyo nito. Ngunit hindi niya pinansin. Hindi niya magawang baliwalain ang lahat ng iyon ngayon. Parang may pumipilit sa kanya na ibalik ang mga nasirang koneksyon. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina, nagdesisyon si June na bumalik sa kanyang pamilya. Gusto niyang personal na makipag-usap sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Gusto niyang humingi ng tawad at ayusin ang lahat. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit alam din niyang kailangan niya itong gawin. Sa araw ng pagbisita, maaga siyang gumising. Matagal na niyang hindi nakikita ang bahay ng kanyang mga magulang. Nang marating niya ito, parang bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan. Ang bakurang laging puno ng tanim na gulay ng kanyang nanay. Ang sirang gate na lagi niyang sinasabihang aayusin, pero hindi niya nagawa. At ang amoy ng nilulutong sinigang na parang laging naroroon kahit wala na siya. Nang marating niya ang pinto, huminga siya ng malalim bago kumatok. Narinig niyang bumukas ang pinto at sa kanyang harapan, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Emma, na nagulat sa kanyang pagdating. "June? Ikaw ba yan?" tanong nito. Halos hindi makapaniwala. Tumango siya. "Ma, pwede po ba akong pumasok?" tanong niya ng marahan. Hindi kumibo si Aling Emma sandali, ngunit binuksan niya ang pinto at pinapasok si June. Pumasok siya sa maliit nilang sala at ramdam niya agad ang bigat ng mga alaala. Ang lumang sofa na dati niyang inupuan habang nag-aaral, ang mesa kung saan sila sabay-sabay kumakain ng hapunan, at ang larawan ng kanyang pamilya na nakasabit pa rin sa dingding. Ang lahat ng ito ay parang bumalik sa kanya. Lumabas ang kanyang tatay mula sa kusina, si Mang Nestor, na ngayon ay may maikling puting buhok at bahagyang kuba na dahil sa pagtanda ay tumigil sa kanyang kinatatayuan. "June, anong ginagawa mo rito?" "Pa, nandito po ako para makipag-usap," sagot ni June. Mula sa itaas ng hagdan ay bumaba ang kanyang dalawang kapatid na sina Carla at Jojo. Pareho nilang itinigil ang ginagawa nang makita si June sa kanilang sala. Tahimik ang buong bahay sa sandaling iyon. Parang lahat ay hindi sigurado kung ano ang dapat nilang sabihin. "Pwede ba tayong mag-usap? Lahat tayo?" tanong ni June. Nagpalitan ng tingin ang kanyang pamilya bago tumango ang kanyang tatay. Umupo silang lahat sa sala at nag-umpisang magsalita si June. Ipinahayag niya ang lahat ng nararamdaman. Ang mga pagsisisi, ang mga pagkakamali, at ang mga bagay na hindi niya sinabi noon. "Alam ko po na marami akong nagawang mali. Iniwan ko kayo. Hindi ko man lang kayo tinulungan. Akala ko noon, kaya ko lahat mag-isa. Akala ko tama lang nakalimutan ko ang nakaraan basta't umasenso ako. Pero mali pala ako. Ang tagumpay na meron ako ngayon, hindi magiging posible kung wala kayo. Kung hindi ako pinalaki ni nanay at tatay ng maayos, kung hindi ako sinuportahan ni na Carla at Jojo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan," sabi niya. Tahimik lang ang lahat.
Kita sa mga mata ng kanyang pamilya ang mga damdaming matagal nilang tinago. Galit, sama ng loob, at kawalan ng tiwala. Pero sa kabila ng lahat, naroroon din ang lungkot, ang pagkaantig sa katapatang ipinakita ni Jun. Jun, nagsimulang magsalita ang kanyang ina. Matagal naming hinintay ang pagkakataong ito. Matagal naming hiniling na bumalik ka. Alam mo bang halos araw-araw ay tumatawag kami? Nagbabaka sakaling sagutin mo? Alam mo bang ilang beses kaming naiyak dahil parang kinalimutan mo na kami? Hindi nakasagot si Jun. Tumungo lang siya, halatang nahihirapan sa bigat ng katotohanan. Pero anak, dagdag ni Aling Emma, nandito ka ngayon at kahit gaano kasakit, nagpapasalamat ako dahil hindi pa huli ang lahat. Tumango naman si Mang Nestor. Nawala ang tiwala namin noon. Pero kung gusto mong baguhin ang lahat, magagawa mo. Ipakita mong nagbabago ka. Ipakita mong hindi mo na ulit iiwan ang pamilya mo. Naluha si Carla. Kuya, gusto lang naman namin na makasama ka ulit. Hindi namin hinihingi ang yaman mo. Gusto lang namin na magkakasama tayo tulad ng dati. Muling tumango si Jun. Oo, gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ninyo. Babaguhin ko na ang sarili ko. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nagyakapan ang pamilya ni Jun. Hindi man agad-agad nawala ang lahat ng sakit, nagkaroon ng panibagong simula. Sa araw na iyon, nahanap muli ni Jun ang kanyang tahanan. Hindi sa isang magarbong opisina o marangyang kondo, kundi sa piling ng kanyang pamilya. Ang kanyang pagbabalik loob ay isang paalala na hindi kailanman huli ang panahon upang itama ang mga pagkakamali. Ang pagmamahal at tiwala ng kanyang pamilya ang nagtulak sa kanya upang mas mapabuti ang sarili at makita ang tunay na halaga ng kanyang tagumpay. Matapos ang muling pagkakasundo ni Jun sa kanyang pamilya, unti-unti niyang sinimulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na lamang puro negosyo at pera ang iniisip niya. Ngayon, iniisip niya kung paano makakatulong sa iba. Isang bagay na dati hindi niya nabibigyang pansin. At sa pagbabagong ito, malaking bahagi si Miko. Isang araw, habang nag-uusap sila sa opisina, nagtanong si Jun, Miko, ano sa tingin mo ang magpapasaya sa mga batang katulad mo? Kung may magagawa tayong bagong proyekto sa tindahan, ano sa tingin mo ang magugustuhan nila? Napangiti si Miko at saglit na nag-isip. Sir, maraming bata po ang mahilig mag-drawing tulad ko. Kung magkakaroon po ng lugar dito sa tindahan kung saan pwede silang gumuhit, baka mas marami po ang maging masaya. Hindi po lahat may sariling papel at lapis sa bahay. Kung meron pong art corner dito, baka mas maraming bata ang makapag-try mag-drawing. Natuwa si Jun sa ideya. Isa rin itong pagkakataon upang maipakita na hindi lamang negosyo ang hangarin ng kanyang tindahan. Mabilis siyang nagdesisyon. Gawin natin yan, Miko. Gusto ko, ikaw ang mamuno sa art corner. Tuturuan mo ang mga batang gustong matuto. Ipapakita natin sa kanila na ang tindahan na ito ay hindi lamang para sa pagbebenta kundi para rin sa pagbibigay inspirasyon. Sa tulong ng mga empleyado ng tindahan, nag-set up sila ng isang maliwanag at makulay na espasyo sa isang bahagi ng shop. Nilagyan nila ito ng mesa, upuan, papel, lapis, at iba pang art supplies. Naglagay sila ng mga poster na nagtuturo ng simpleng teknik sa pagguhit. Sa bawat sulok ng art corner ay makikita ang mga artwork ni Miko. Ang iba ay larawan ng mga tanawin. Ang iba na may mga eksena ng kasiyahan ng bata. Araw-araw, dumarating si Miko upang magturo sa mga batang gustong sumali. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa art corner. Maging ang mga magulang ay dinala ang kanilang mga anak upang sumali. Minsan naririnig ni Jun ang mga batang masayang sumisigaw, "Salamat Kuya Miko!" O kaya'y, "Ang ganda ng drawing ko!" "Salamat po!" Ang mga ngiting iyon na noon ay hindi niya pinapansin, ngayon ay nagbibigay ng kakaibang saya sa kanya. Minsan, may isang magulang na lumapit kay Jun. "Sir, gusto ko lang pong magpasalamat.
Hindi namin kayang bumili ng gamit pang drawing sa bahay. Pero dahil sa inyong art corner, nagkaroon ng pagkakataon ng anak ko na mag-aral. Maraming salamat po. Nakangiti siyang tumugon. Wala pong anuman. Masaya akong makita ang mga bata na masaya at nag-aaral ng bago. Sa bawat araw na lumipas, mas dumami ang mga batang dumadalo. Ang simpleng art corner ay naging paboritong tambayan ng mga pamilya tuwing Sabado't Linggo. Maging ang mga shopper sa mall ay huminto upang manood ng mga batang gumuguhit. Ang art corner ay hindi lamang isang lugar para sa sining. Naging simbolo ito ng saya, inspirasyon at pag-asa para sa lahat. Dahil dito, unti-unting nabago ang reputasyon ni Jun. Dati, siya ay kilala bilang mahigpit at madamot na negosyante. Pero ngayon, kinilala siya bilang isang taong may malasakit sa komunidad. Maraming tao ang nagsasabi, si Jun, hindi ko akalain na magiging ganito siya. Ang dami na niyang natutulungan. Minsan, habang pinagmamasdan ang mga batang nagdodrawing, tinanong ni Miko si Jun, "Sir, masaya po ba kayo sa nangyayari ngayon?" Napatingin si Jun sa kanya. "Oo, Miko. Mas masaya ako ngayon kaysa noon. Ang dati kong buhay, puro pera at negosyo lang ang iniisip ko. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay na halaga ng yaman. Hindi ito nasusukat sa kung gaano karaming pera ang meron ka. Ang tunay na yaman ay yung nararamdaman mo kapag alam mong nakakatulong ka sa iba." Sa bawat araw na lumipas, lalong lumawak ang pananaw ni Jun. Hindi niya akalaing ang simpleng art corner ay magdadala ng ganitong malaking pagbabago sa kanyang tindahan at sa kanyang sarili. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng oportunidad, sa pagpapalaganap ng kasiyahan, at sa paglikha ng isang komunidad kung saan ang bawat isa ay maaaring lumago. Hindi lang art corner ang naging bunga ng bagong pananaw ni Jun. Nagsimula rin siyang magbigay ng scholarships para sa mga batang nangangailangan. Naglaan siya ng pondo para sa mga pampublikong eskwelahan, para sa pagbili ng mga gamit sa silid-aralan. At ang lahat ng ito ay hindi dahil sa nais niyang magpasikat. Ginawa niya ito dahil natutunan niya na ang tunay na halaga ng tagumpay ay nasa pagbabahagi. Ang dating mahigpit at malamig na tindahan ay ngayon puno na ng kulay at ngiti. Ang dating malamig na imahe ni Jun ay napalitan ng pagiging isang tunay na pinuno. Isang taong hindi lamang nakakaangat, kundi tumutulong ding iaangat ang iba. Hindi may kakailang marami ang natuwa sa pagbabagong ipinakita ni Jun. Subalit, sa kabila ng kanyang masikap na pagbawi ng tiwala sa kanyang pamilya at mga tauhan, mayroon pa ring ilan na hindi kontento. Isa na rito si Diego, isang dating tauhan ni Jun na minsang naging malapit sa kanya noong unang mga taon ng tindahan. Matagal nang wala si Diego sa negosyo ni Jun. Isa siya sa mga unang empleyado ng Premier Supplies noong nagsisimula pa lamang ang tindahan sa palengke. Matalino at masipag si Diego, ngunit may insidente noon kung saan napagbintangan siyang nagbulsa ng benta. Sa sobrang galit ni Jun, agad niyang sinibak si Diego ng walang karampatang investigasyon. Hindi na rin siya kailanman humingi ng tawad. Sa mata ni Diego, walang hustisya ang ginawa ni Jun. Dahil dito, nagtanim siya ng matinding hinanakit. Nang mabalitaan ni Diego ang tagumpay ng art corner ni Miko, nag-umapaw ang galit niya. Para sa kanya, hindi tama na ang isang tulad ni Jun, na dati madamot at mayabang, ay biglang magiging bayani. Hindi niya matanggap na ang tao na siyang nag-akusa at nagtanggal sa kanya sa trabaho ay ngayon itinuturing na mabuting negosyante. Paano naging patas ang mundo? Tanong niya sa sarili. Paano naging magaling ang taong yon? Samantalang ako'y nawalan ng lahat dahil sa kanya. Dahil dito, nagpasiya si Diego na gumanti. Alam niyang walang silbi ang harapang makipag-away kay Jun, kaya naisip niyang gumamit ng ibang taktika. Pinagplanuhan niya kung paano sisirain ang reputasyon ni Jun at ng kanyang tindahan.
Ang unang hakbang niya ay magpakalat ng maling balita tungkol sa Art Corner. Pinuntahan ni Diego ang ilang mga magulang na dati niyang nakasama sa komunidad. Kunyari nag-aalala siyang nagtanong, "Narinig niyo ba ang tungkol sa Art Corner sa tindahan ni Jun? May mga bali-balitang may nangyayaring hindi maganda roon. Baka gusto niyong magsiyasat." Noong unay, hindi siya pinapansin ng mga tao, pero masigasig siyang nagpatuloy. Nagpadala siya ng mga pekeng kwento sa social media. Nagpost ng mga kuhang larawan ng Art Corner na edited upang magmukhang magulo at hindi maayos. Sinabi niya na hindi raw ligtas ang lugar para sa mga bata. Ang ilan, lalo na yung hindi pa nakakapunta roon, ay naniwala. Unti-unti, nagkaroon ng usap-usapan tungkol sa Art Corner ni Miko. May mga magulang na biglang hindi na nagpapadala ng kanilang mga anak. Kahit na walang matibay na ebidensya, ang duda ay lumaganap. Sa tindahan, napansin ni Jun na biglang kumunti ang mga batang dumarating. Nagulat siya nang isang magulang ang lumapit sa kanya. May halong kaba ang boses. At nagtanong, "Sir Jun, totoo po ba yung sinasabi nila? Hindi daw po safe dito sa Art Corner. May mga nagsasabi po kasi..." Natigilan si Jun. Ano po ang sinasabi nila? Anong hindi safe? Wala pong katotohanan iyon. Malinis at maayos po ang Art Corner. At lagi naming sinisiguro na ligtas ang mga bata dito. Ganun po ba? Pero ang dami na pong kwento sa labas. Mabilis na kumalat ang chismis. At alam ni Jun na hindi ito simpleng usapan lang. Mayroong isang taong sinadyang ikalat ang maling balita. Naisip niya si Diego. Nabalitaan niyang bumalik ito sa lungsod at may mga nakalipas ng pagtatangka na guluhin ang tindahan. Naalala niya ang galit nito noong sinibak niya sa trabaho. Sa kabila ng kanyang pagtanggap sa mga pagkakamali niya noon, mukhang hindi pa rin nakapagpapatawad si Diego. Hindi nagtagal, nalaman ni Miko ang mga sinasabi tungkol sa Art Corner. Nang makita niyang tila nawawalan na ng mga batang pumupunta, lumapit siya kay Jun. "Sir, bakit po parang wala nang gustong pumunta? May naririnig po akong mga nagsasabing may problema raw dito." Huminga ng malalim si Jun at ipinaliwanag kay Miko ang sitwasyon. "May gumagawa ng maling kwento tungkol sa Art Corner. Hindi ko pa sigurado kung sino, pero may halong kasinungalingan ang mga lumalabas na usapan." Nag-alok si Miko ng tulong. "Sir, kaya ko pong kausapin ang mga magulang. Pwede po akong gumawa ng drawing para ipakita na maayos dito, para po maniwala sila." Napangiti si Jun sa tapang ni Miko. "Salamat Miko, alam kong kaya nating ayusin ito." Habang tinutulungan ni Miko si Jun na ibalik ang tiwala ng mga tao, pilit namang tinutuklas ni Jun kung paano pipigilan si Diego. Alam niyang hindi sapat ang pasagutin ito ng harapan. Kailangan niyang gawing transparent ang mga nangyayari sa Art Corner upang maibalik ang tiwala ng mga tao. Pinatuloy niya ang pag-oorganisa ng art events sa tindahan. Iniimbitahan ng mga magulang na personal na makita kung gaano kaganda at kaaya-aya ang espasyo. Unti-unti, nagsimulang bumalik ang mga bata. At bagamat hindi agad-agad nabura ang mga chismis, dahan-dahan ding nawala ang mga ito. Sa gitna ng lahat ng tensyon, naisip ni Jun na ang tunay na hamon ay hindi ang mga chismis, kundi kung paano niya itutuloy ang kanyang pagbabago. Alam niyang ang pagharap kay Diego ay bahagi lamang ng mas malawak niyang layunin. Ang maging isang taong hindi natitinag ng galit o hinanakit. Sa kabila ng lahat ng balakid, nanatili siyang nakatuon sa tamang landas. Sa kabila ng mga malisyosong balitang ipinakalat ni Diego, hindi sumuko si Jun at si Miko. Alam nilang kailangang ipakita sa mga tao ang tunay na layunin ng kanilang proyekto. Sa bawat pagkakataon, masigasig nilang siniguro na ang Art Corner ay mananatiling ligtas, kaaya-aya, at puno ng kasiyahan para sa mga bata at kanilang mga magulang. Mula sa maagang umaga hanggang sa huling oras ng mall, makikita si Miko na nagtuturo ng mga simpleng teknik sa pagguhit, habang si Jun naman ay abala sa pagpapalaganap ng magandang mensahe tungkol sa kanilang ginagawa.
Isang araw, habang si Miko ay abalang nagguguhit kasama ang mga bata, napansin ni Jun na dumadami na muli ang mga pumupunta sa kanilang art corner. Nakita niya ang isang magulang na may dalang dalawang anak na masayang sumali sa grupo. Nang matapos ang session, nilapitan ng magulang si Jun at sinabing, "Sir, ang ganda po ng ginagawa ninyo rito. Hindi ko po alam kung bakit may mga taong pinipilit sirain ito. Pero kami po, naniniwala sa kabutihan ng inyong proyekto. Salamat po at may ganito para sa mga bata." Napangiti si Jun at tumango. "Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang art corner na ito ay para sa mga bata. Gusto naming magkaroon sila ng lugar kung saan maaari silang magpahayag ng kanilang imahinasyon at talento. Alam namin na sa pamamagitan nito, mas madami pa tayong matutulungan. Habang tumatagal, lalo pang dumami ang mga batang sumasali. Minsan, halos hindi na magkasya ang mga mesa sa dami ng mga nagnanais matuto." Napansin din ni Miko na nagiging mas masigla ang mga batang pumupunta, pati na rin ang mga magulang na sumusuporta sa kanila. Sa gitna ng mga ngiti at tawanan, tila nagiging makulay muli ang paligid na minsang binahiran ng intriga. Kahit na dumadami ang mga sumusuporta sa proyekto, hindi pa rin tumitigil si Diego sa kanyang mga pagtatangka. Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang plano, unti-unti rin siyang nawawalan ng mga kakampi. Nagsimulang magduda ang mga tao sa paligid niya. "Bakit ba ang dami mong sinasabing masama tungkol sa art corner na yan? Hindi ba't maganda ang ginagawa nila?" tanong ng isang dati niyang kaibigan. Ngunit hindi sumuko si Diego. "Hindi mo ba naiisip? Si Jun ang may-ari niyan. At alam ko kung gaano kasama ang taong yan. Ang art corner na yan, isang palabas lang yan para mapabango ang pangalan niya." Giit niya. "Pero Diego," sagot ng kaibigan, "anong naitutulong ng mga sinasabi mo? Bakit hindi mo nalang suportahan ang mga bata? Bakit hindi ka nalang tumulong kaysa manira?" Sa pagkakataong ito, hindi makasagot si Diego. Tila nagsimulang bumalik ang mga alaala ng kanyang dating trabaho sa tindahan ni Jun. Naalala niya kung paano siya nagsikap noon, kung paano siya naging bahagi ng paglago ng negosyo, at kung paano siya tinanggal dahil sa isang maling akusasyon. Sa halip na magbigay inspirasyon sa mga tao tulad ng ginagawa ni Jun ngayon, naging mas abala siya sa pagbalik ng galit at sama ng loob. Habang patuloy na nawawalan ng suporta mula sa kanyang mga dating kakilala, napagtanto ni Diego na ang kanyang plano ay unti-unting nawawala sa direksyon. Sa wakas, nakita niya ang kanyang sariling pagkakamali. "Siguro nga, mali ang ginawa ko," bulong niya sa sarili. "Sa halip na itama ang maling nagawa sa akin, mas pinili kong sumira at maghiganti. Pero anong napala ko? Wala. Tuluyan na akong tinalikuran ng lahat." Ngunit huli na ang lahat. Ang mga taong minsang naniwala sa kanya ay bumaling na ng suporta kay Jun at sa art corner. Ang mga magulang at mga bata na dati napaniwala ng mga maling balita ay ngayon mas matibay ang tiwala kay Jun at kay Miko. Ang dating imahe ng art corner na puno ng intriga ay tuluyan ng napalitan ng imahe ng kabutihan at inspirasyon. Isang araw, muling naglakad si Jun sa paligid ng tindahan. Habang nagmamasid siya, narinig niyang nagtatawanan ang mga bata at ang kanilang mga magulang. Nakita niya si Miko, masigasig na nagpapaliwanag ng bagong teknik sa pagguhit, habang ang mga bata ay maingat na sinusubukan ito. Napangiti siya at naisip, ito ang tunay na tagumpay. Hindi ito nasusukat sa pera o sa dami ng tindahan. Ang tunay na tagumpay ay nakikita sa ngiti ng mga taong natutulungan mo. Sa wakas, ang tensyon sa pagitan ni Jun at Diego ay tila unti-unting naglalaho. Hindi na kailangang gumawa pa ng galaw laban kay Diego. Sa halip, si Diego mismo ang napilitang mag-ayos ng kanyang buhay. Samantalang si Jun patuloy niyang pinapanday ang mas makulay at makabuluhang kabanata ng kanyang negosyo at buhay. Dahil sa matinding pagbabagong ipinakita ni Jun, maraming tao ang naging interesado sa kanyang kwento. Mula sa pagiging isang mayabang at makasariling negosyante, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng kababaang loob,
malasakit at pagbibigay sa kapwa. Ang mga aral na ito ay hindi lamang tumulong sa kanya, kundi nagbigay rin ng inspirasyon sa mga tao sa paligid niya. Isang araw, may lumapit kay Jun mula sa isang lokal na organisasyon na naglalayong hikayatin ang mga negosyante na tumulong sa kanilang komunidad. Sir Jun, maraming salamat po sa inyong mga nagawa. Gusto po namin kayong imbitahan bilang tagapagsalita sa isang seminar para sa mga bagong negosyante. Ikwento niyo po sana sa kanila kung paano kayo nagsimula, kung paano niyo nalampasan ang mga pagsubok, at kung paano niyo natutunang magbigay sa komunidad. Naisip ni Jun, kung dati pa itong inialok sa kanya, malamang ay agad niyang tinanggihan. Ngunit ngayon, hindi niya ito itinuring na abala. Sige po, anong araw po ang seminar? Tanong niya. Sa susunod na linggo po. Marami pong dadalo, lalo na ang mga nagsisimula pa lang sa negosyo. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng seminar. Umakyat si Jun sa entablado na may halong kaba at excitement. Habang naririnig niya ang mga taong pumapalakpak at naghihintay sa kanyang kwento, naisip niya ang kanyang mga pinagdaanan, ang pagiging makasarili, ang maling pagtrato sa kanyang pamilya, at ang mga aral na natutunan niya mula kay Miko. Ngayong nasa harapan siya ng maraming tao, alam niyang pagkakataon na itong maipasa ang mga natutunan niya. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Jun. Noong una, akala ko ang tagumpay ay tungkol lang sa dami ng pera. Akala ko, kapag naging matagumpay ka, hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa iba. Pero mali pala ako. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang kanyang buhay. Ang mga panahong naging masyado siyang mapagmataas, ang paglayo niya sa kanyang pamilya, at ang muling pagbabalik loob niya sa kanila. Ibinahagi niya kung paano siya natuto mula kay Miko, ang batang minsang kinamuhian niya dahil sa pagnanakaw, ngunit naging inspirasyon niya sa huli. Si Miko, ani Jun, ay isang simpleng bata na gustong gumuhit. Hindi niya ginamit ang lapis at papel para sa sarili lang niya. Ginamit niya ang mga ito para mapasaya ang iba. At sa kanya ko natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kung paano mo napapasaya at natutulungan ang iba. Sa mga sumunod na linggo, naging aktibo si Jun sa iba't ibang seminar. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang magbahagi ng kanyang karanasan. Hindi siya natakot na ipakita ang kanyang mga pagkakamali dahil alam niyang sa pamamagitan ng mga ito, mas maipapaintindi niya sa iba ang kahalagahan ng pagbabagong loob. Lahat ng nakikinig sa kanya ay nakakita ng pag-asa na kung si Jun na dating puno ng kayabangan ay nagawang magbago, kaya rin nilang gawin ito. Habang abala si Jun sa pagbabahagi ng kanyang kwento, nagpatuloy naman ang Art Corner sa pagtulong sa mga bata. Lumipas ang ilang taon at si Miko, na dating tahimik at kinakabahan tuwing nagtuturo sa mga bata, ay naging isang kilalang pangalan sa kanilang lugar. Ang mga sining na kanyang ginawa mula noong bata pa siya ay naging tanyag. Minsan, may mga art gallery na nag-iimbita sa kanya upang ipakita ang kanyang mga obra. Isang araw, bumisita si Miko sa opisina ni Jun upang magpasalamat. Sir, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi, Miko. Ikaw ang nagawa niyan para sa sarili mo. Pinakita mo lang sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya kung may dapat magpasalamat, ako iyon. Salamat sa lahat ng itunuro mo sa akin, sagot ni Jun. Ngunit kahit na naging tanyag na si Miko, hindi niya iniwan ang Art Corner. Kapag may oras, bumabalik siya upang magturo sa mga bata. Para sa kanya, iyon ang paraan niya upang ibalik ang biyaya na natanggap niya mula sa tindahan ni Jun. Ang pagbabagong sinimulan ni Jun ay hindi lamang nanatili sa kanyang tindahan. Ang mga taong nakarinig ng kanyang kwento ay nagbahagi rin ng kanilang sariling mga pagbabago. May mga negosyante na nagsimulang tumulong sa kanilang mga empleyado. May mga magulang na naglaan ng oras upang suportahan ang talento ng kanilang mga anak. At sa gitna ng lahat ng ito, alam ni Jun na nagkaroon siya ng papel sa positibong pagbabagong ito.
Ang dating imahe ni Jun bilang isang mapagmataas na negosyante ay tuluyang naglaho. Ngayon, siya ay kilala bilang isang taong may malasakit, may puso para sa komunidad, at isang leader na hindi natatakot aminin ang kanyang mga pagkakamali. Sa bawat seminar, sa bawat pagbisita niya sa art corner, at sa bawat pagkakataon na makatulong siya sa iba, lalong lumalalim ang kahulugan ng tagumpay para sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pera o sa prestihiyo. Para kay Jun, ang tunay na tagumpay ay makikita sa bawat ngiti ng mga taong natulungan niya, sa bawat bata na natutong gumuhit, at sa bawat kwento ng pagbabagong loob na naibahagi niya sa iba. Habang patuloy na lumalalim ang koneksyon ni Jun sa kanyang komunidad, naisip niya na ang susunod na hakbang sa kanyang pagbabagong loob ay ang isama ang kanyang pamilya sa kanyang negosyo. Nais niyang mas maging personal ang bawat desisyon sa tindahan. Hindi na ito tungkol sa pagpapalaki ng kita o pag-angat ng pangalan ng Premier Supplies. Para kay Jun, panahon na upang gawing higit pa sa negosyo ang kanyang ginagawa. Isa itong misyon upang makatulong. Isang hapunan, tinipon niya ang kanyang pamilya sa lumang bahay nila. Ngayon, ito'y hindi na lamang lugar ng sama ng loob at hindi pagkakaunawaan. Unti-unti, naging sentro muli ito ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nang matapos nilang kumain, tumayo si Jun mula sa lamesa at nagsalita. "Ma, Pa Carla, Jojo," simula niya, "gusto kong sabihin sa inyo na simula ngayon, gusto kong kayo na ang maging kasama ko sa negosyo." Napatigil ang lahat. Ang kanilang nanay, si Aling Emma, ay hindi makapagsalita. Ang tatay nilang si Mang Nestor ay tumingin lamang sa anak, tila hindi sigurado kung narinig ba niya ng tama. Si Carla at Jojo, na parehong nasa kanilang kabataan pa noon nang iniwan sila ni Jun, ay ngayon mas matatanda na at may kanya-kanyang trabaho. Lahat sila'y nagulat sa sinabi ni Jun. "Kuya, sigurado ka ba?" tanong ni Jojo. "Alam naming binuo mo ang tindahan mo mag-isa. Bakit mo kami isasama ngayon?" Ngumiti si Jun, puno ng pag-amin at sinseridad. "Hindi totoo na mag-isa ako itong binuo," sagot niya. "Akala ko noon, mag-isa akong ginawa ang lahat, pero alam ko ngayon na mali yun. Hindi ko mararating ang lugar ko ngayon kung hindi dahil sa pagpapalaki ninyo sa akin, kung hindi dahil sa lahat ng sakripisyo ni Ma at Pa, at kahit sa simpleng suporta ninyo, Carla at Jojo. Ang totoo, ito'y hindi lang negosyo ko. Dapat ito'y para sa ating lahat." Hindi agad sumagot ang kanyang pamilya. Si Aling Emma, na halos maluha na, ay marahang nagsalita. "Anak, matagal na naming hinintay ang ganitong pagkakataon. Pero sigurado ka ba? Hindi namin alam kung paano magpatakbo ng negosyo." "Tutulungan ko kayo," sagot ni Jun. "Hindi ko kayo isasabak ng walang gabay. Magtutulungan tayo gaya ng dati. Noong maliit pa lang ako at nagtutulungan tayo sa palengke. Gusto kong maibalik ang ating pamilya. At ang tindahan ang magiging paraan natin para mas mapalapit muli sa isa't isa." Nagtinginan ang magkakapatid at maya-maya tumango si Carla. "Sige kuya, subukan natin. Kung ito ang paraan para maging buo ulit tayo, gagawin namin." Simula noon, naging mas aktibo ang pamilya ni Jun sa negosyo. Ang kanyang tatay, na dating trabahador sa isang pabrika, ay naging tagapamahala ng mga delivery. Ang kanyang nanay, bagamat matanda na, ay tumutulong pa rin sa pagbabantay ng tindahan tuwing abala ang iba. Sina Carla at Jojo, na parehong nag-aaral pa rin, ay tumutulong tuwing Sabado at Linggo. Ang dati nilang simpleng pamilya, na minsang nagkawatak-watak dahil sa mga pagkakamali ni Jun, ay ngayon muling nabuo dahil sa negosyo. Ngunit hindi dito natapos ang kwento ni Jun. Sa kanyang muling pagtutok sa negosyo kasama ang pamilya, naisip niya ang mas malaking paraan para makatulong. Sinimulan niyang buksan ang mga satellite branches ng Premier Supplies sa mas mahihirap na lugar. Ang bawat branch ay may nakalaan na libreng lapis at papel para sa mga batang hindi kayang bumili ng sariling gamit. Sa tuwing may okasyon tulad ng pasukan o Pasko,
Nagbibigay din sila ng mga libreng school supplies at simpleng art kits. Sa mga lugar kung saan limitado ang pagkakataon ng mga bata na makapag-aral, ang tindahan ni Jun ay naging simbolo ng pag-asa. Dahil dito, mas dumami ang mga sumusuporta kay Jun. Hindi na lamang mga customer ang kanyang mga tagahanga. Ang komunidad mismo ay naging bahagi na ng kanyang kwento. Ang dating imahe niya bilang isang makasariling negosyante ay tuluyang napalitan ng isang taong nagbibigay inspirasyon. Ang kwento ng Premier Supplies ay hindi na lang tungkol sa pagbebenta ng gamit. Ito'y kwento ng pagbabahagi, ng pagbabalik loob, at ng pagbuo ng komunidad. Jun, minsang sinabi sa kanya ng isang dating kasamahan sa negosyo, "Hindi ko akalain na gagawin mo ang ganito. Ang tindahan mo, para na ring eskwelahan para sa mga batang nangangailangan. Saan mo nakuha ang ideyang ito?" Ngumiti si Jun, saglit na napatingin sa art corner na ginawa nila ni Miko ilang taon na ang nakalilipas. "Natutunan ko na ang yaman ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang kita mo. Nalaman ko na ang tunay na yaman ay kung paano mo nagagamit ang tagumpay mo para makatulong sa iba. Hindi pera ang sukatan ng tagumpay, kundi kung paano mo naaabot ang buhay ng iba sa positibong paraan." Ang pagbabago ni Jun ay naging kwento ng inspirasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagtuklas ng mas malalim na layunin. Ang Premier Supplies, na minsang simbolo ng kanyang kayabangan, ay naging simbolo ng kanyang kabutihan. Ang dati niyang pananaw na ang yaman ay sukatan ng tagumpay ay tuluyang napalitan ng isang mas makabuluhang pag-unawa. Ang yaman ay matatagpuan sa malasakit, sa pagkakaisa ng pamilya, at sa mga ngiting nabubuo mo sa ibang tao. Lumipas ang maraming taon, at sa bawat pagbabago sa buhay ni Jun, mas nagiging maliwanag ang layunin ng kanyang mga ginawa. Mula sa pagiging isang mayabang na negosyante, ngayon ay namumuhay siya ng simple kasama ang kanyang pamilya. Ang malaking bahay na dating pinapangarap niya ay napalitan ng isang maaliwalas na tahanang puno ng tawa, mga kwentuhan, at samahang hindi mababayaran ng kahit gaano kalaking halaga. Para kay Jun, ang buhay na ito ay higit pa sa anumang materyal na yaman. Sa kanilang tahanan, makikita ang kanyang mga magulang na nagkakape sa beranda tuwing umaga. Ang mga kapatid niyang tumutulong sa negosyo. At si Jun, naabala sa pagpaplano ng susunod na proyekto para sa komunidad. Hindi na siya ang dating masungit at mayabang na tao. Ngayon, mas mahaba ang kanyang pasensya, mas bukas ang kanyang isip, at mas madali na siyang lumapit sa mga nangangailangan. "Pa," tanong ni Jun sa kanyang ama habang pinagmamasdan ang umagang tanawin, "may pagkakataon po bang naisip nyo na wala ng pag-asa para sa akin dati?" Ngumiti si Mang Nestor at bahagyang umiling. "Hindi anak, kahit noong galit na galit ako sa iyo, alam kong babalik ka rin. Alam kong darating ang araw na makikita mo ang halaga ng pamilya. At eto ka na ngayon. Sa totoo lang, higit pa sa inaasahan namin ang pagbabago mo." Napangiti si Jun. "Salamat pa. Alam kong marami akong nasayang na pagkakataon dati. Pero ngayon, gusto kong masigurado na walang ibang makakaranas ng pagkakamaling nagawa ko. Gusto kong maipasa ang mga natutunan ko sa ibang tao, lalo na sa mga bagong negosyante. Dahil dito, naglunsad siya ng mga mentorship programs para sa mga batang nais pumasok sa larangan ng negosyo. Nagbigay siya ng libreng seminar tuwing linggo sa mga bagong entrepreneur. Tinuturuan sila hindi lamang kung paano magpatakbo ng tindahan, kundi kung paano magkaroon ng malasakit at tamang intensyon. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera. Madalas niyang sinasabi, ito'y tungkol sa kung paano ka makakatulong sa iyong komunidad, kung paano mo mabibigyan ng halaga ang tao. Sa kabilang banda, patuloy na lumago ang art corner na sinimulan nila ni Miko. Hindi na lamang ito isang espasyo sa tindahan, kundi naging mas malawak na plataporma para sa kabataan. Si Miko, na dati isang simpleng bata lang na gustong gumuhit, ngayon ay kilala na sa buong lugar. Hindi lamang siya tumigil sa pagtuturo sa art corner,
Ngunit nagbukas din siya ng sarili niyang art school. Dito, tinuruan niya ang mga bata, pati na rin ang mga matatanda, ng iba't ibang anyo ng sining. Ang dati niyang pangarap na makapagbigay ng libreng art classes ay natupad. At sa bawat session, naipapasa niya ang kanyang kaalaman at pagmamahal sa sining. Sir Jun, minsang sinabi ni Miko, kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngumiti si Jun. Miko, ikaw ang nagturo sa akin. Hindi ako ang gumawa ng pagbabago, kundi ikaw. Ikaw ang nagpakita kung ano ang tunay na halaga ng sining at kung paano ito makakapagbigay ng kasiyahan sa iba. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ipagpatuloy ang ginagawa mo. Huwag kang titigil. Sa kanilang partnership, naging co-owner si Miko ng Art Corner at magkasama nilang pinalawak ang programa nito. Mas marami pang bata ang nakinabang, mas maraming magulang ang naging bahagi ng proyekto, at mas dumami ang nakakita ng halaga ng sining sa kanilang buhay. Ang Art Corner ay naging simbolo ng inspirasyon, hindi lamang sa komunidad kundi sa lahat ng dumadaan sa mall na iyon. Sa wakas, ang kwento ni Jun ay hindi nagtapos sa pagbagsak o sa pagwawalang bahala. Nagtapos ito sa pag-asa at pagbabago. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga pagsubok at ang kanyang mga tagumpay ay naging bahagi ng isang mas malalim na layunin. Ipinakita ng kanyang buhay na walang huli sa pagwawasto ng landas. Ipinakita nito na kahit gaano kalayo ang ating nalakbay sa maling direksyon, palaging may pagkakataong bumalik at ayusin ang lahat. Ngayon, kilala na si Jun bilang isang tunay na leader, isang mentor, at isang inspirasyon. Hindi na siya tinitingala dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang kabutihan at malasakit. At sa bawat araw na lumilipas, ipinapaalala niya sa mga tao na ang pagbabago ay hindi kailangang maghintay ng tamang panahon. Ito'y kayang simulan anumang oras, basta't may tapang, pagpapakumbaba, at isang bukas na puso.